May aksidenteng nangyari dito sa gitna ng kalsada sa Yonge Street. Nakikita ninyo yung nakikita nyo ba yung kotse na Kia Forte? That's a 4-cylinder. Maliit, small type na kotse yon. Nakikita nyo ba yung tow truck? Yung tow truck, kaibigan, ito yung isang gusto ko lang ipahatid sa inyo itong mensahe na ito. I think involved dito yung yung bus, yung mga bus kanina, yung isang bus. Not sure, pero I don't know kung bakit nandito siya sa center aisle. Hindi ko nakita yung buong nangyari. Ito lang nadatnan ko. Hindi mismo aksidente ang pag-uusapan natin, kundi yung tow truck. Yung tow truck na to ay napapansin nyo lagi silang nandiyan kaagad sa mga pinakamaaga na nandiyan kapag may mga aksidente. Alam nyo, kaibigan, sa US may mga universal scanner yung mga yan na nalalaman na nangyayari kung may mga krimen, sunog, aksidente. Alam nila, ay may mga kaibigan ako kakilala na yun ang libangan eh. Minsan napunta sila rin doon para makiusyoso kasi meron silang source. Alam nila kung anong address, alam nila kung ano nangyari dahil nga sa scanner nila. Ngayon, itong tow truck na ito, paalala sa inyo, kaibigan, hindi kayo basta-basta natatanggap kung kayo na-involved ng any accident at kailangan ninyong hilahin ang inyong sasakyan. Kailangan ninyo na mag-ingat kayo kung sino man. Huwag nyo basta ipahilihila yan sa kahit sinong tow truck dahil maaaring magsisi kayo, magbayad kayo dahil ang mga yan, may mga sindikato din yan dito. May mga gumagawa niyan, dinadala ang inyong sasakyan sa imbis na sa lugar ninyo, sa garahe ninyo, sa shop na pinili nyo na paglagyan. Yun ang dapat ang trabaho nila. Sundin ang kagustuhan nyo kung saan nyo dadali ng sasakyan, kung saan wrecking place man, or mismo sa driver nyo, o sa kaibigan sa bahay ng kaibigan nyo, kung saan man na gusto nyo ipadala, gagawin niya yan. Pero yung iba dyan ay ginagawa, pumupunta sa malayong lugar, sa mga shop kung saan may connection sila, affiliate nila yon. Na yung shop na yon, pag nilagay nila yun doon, ibabarikada nila yung sakyan ninyo. Hindi yun, may mga cases na sa ibang town nila dinadala yan, napakalayong town. At ngayon, hinintay nyo, nasa na kotse ko, sabihin nila na, nandun nasa kabilang town. So, mangyayari niyan, paano yun? Tubusin nyo na, pupuntahan nyo na. Ngayon yung may-ari, sabihin nila na itong babayaran mo, X amount, ganyan. Napakalaking halaga na hindi naman reasonable. Kaya ngayon, nakatali kayo, hindi nyo makuha sa sakyan ninyo o hindi nyo madala sa tamang shop, hindi nyo matow pabalik sa kung sinong lugar dahil nakatali sa kanila at dahil kailangan nilang bayaran nyo sila. And sa napakahalaga at insane na unreasonable na halaga. Kaya mag-iingat kayo. May mga cases na yan, i-check dito sa Toronto, laganap yan noon. Ewan ko lang ngayon, pero I'm sure na meron pa rin nangyayaring ganyan. Kaya dito, yung mga tow truck na nakalagay York Police tow truck, yung mga sa Yorktown, merong puti na pickup na tow pickup sa York region yon. They do answer sa gobyerno at yun ang pinakamaganda yung option. Or kung kilala nyo pinagkakatiwalaan ang tow truck guy ninyo, pwede yon. Isang paalala lang sa inyo, kaibigan, hindi ako magtatagal and I hope everybody's okay here. At nasa likod ko yung may-ari at alis na ako bago I feel bad na nakatingin siya sa akin, tingin niya negosyoso ako. Pero I just wanna send a message. I hope na hindi na ako mag-explain sa kanya kung bakit ako nakatindig dito. Pero ayun, gusto ko lang ipagkatid sa inyo dahil again, ito sa Filipino community natin dito sa YouTube, gusto kong magbigay sa inyo kung ano yung mga karanasan ko, mga alam ko dito at sa pamamagitan noon ay madali nating makakamtan yung kaligtasan dito at kung ano man yung mga hinahabol nating mga pangarap, di ba? Panatiling maligtas tayo at makaiwas sa mga ganitong mga
mga pangyayari. Hanggang sa muli kaibigan, padayon.